Hi guys, welcome back po sa Tarot Page Philippines. Ngayon, gawin natin ang weekly horoscope para po sa mga kaibigan natin na merong Sun, Moon, at Rising na Leo for April 22 hanggang 28. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po. Para malaman nyo po kung ano yung Sun, Moon, at Rising mo, at ano bang purpose at para saan ba to? Ano bang benefits? Well, sa dulo po ng video, meron po tayong link para dito. And tandaan po natin yung mga readings. They are for guidance purposes. So may free will tayo. Let's use it very wisely. Ngayon, kung naghahanap po kayo ng mga private readings, ayan, spell works, pwede nyo naman ako yung message sa Tarot Page Philippines. Yung link po is nasa baba. And if you'd like to send donation, you can do so through Maya and Gcash or the thank you button. Nandiyan po yung details sa ating banner. Leo, kamusta ka ba? Hindi ko alam kung sa ilalagay itong kape. Dito ka nga. Hindi siya kape-kape. Dami. Yan. Si Mikay po, kung nahanap nyo po, si Mikay Noodles, nasa may paanan ko. Meron siyang sariling maliit na kwartong ginawa ko. Okay, so Leo, kamusta? So we have here is the Four of Pentacles tsaka building blocks. Alam mo yung tipong minsan kailangan mong may sisirain ka para meron kang maayos. Gets mo yung concept na may mga kailangan, yung parang sa pag gagawa kayo ng building, sabihin natin luma na yung infrastructure, luma na yung pundasyon, yung para makagawa ka, hindi ka pwedeng gumawa sa ibabaw nun. Kasi marupok na, parang ako, marupok na yung pinaka-pundasyon niya. And it's not safe para magtayo ng bago. So, yung ngayon, what I'm seeing here kasi, yung mga nararanasan mo this coming weeks, yung mga mararanasan mo na parang sinisira, don't worry, huwag kang matakot kasi it's a natural process na ginagawa ng universe. Just look at how constructions are being done. Andoon na, yun nga, kapag luma na infrastructure, kailangan sirain para makapagtayo ng bago. So, ganun yung ginagawa ng universe ngayon. And one of the things na sinisira sa'yo is yung mga tinatawag nating belief system. Hiram tayo ng terminology sa theta healing. So, yung tinatawag na limiting beliefs mo, medyo babawasan yon unti-unti. Sinisira siya, unti-unti dinadivert. Kumbaga sa ilog, andoon na unti-unti lumilipat ka ng course mo. And that is actually very good. Medyo sabihin natin na uncomfortable talaga to. Kasi change is, well, ang pagbabago talaga, uncomfortable yan, especially kung hindi ka open. So, yun yung call ngayon ng universe sa'yo, na maging open ka, maging bukas ka, magkaroon ka ng bukas na isip doon sa mga kailangan tanggalin. Hindi lang to sa mga limiting beliefs mo, ha? I'm also seeing here na pwedeng mga tao yung patatanggalin. Yes, may mga natanggal na at may continuous na tatanggalin pa. So, you don't need to worry about it. It's a natural process. Kumaga, siya, selective process. Pinipili ng universe yung kailangan maiwan. Pinipili ng universe kung ano yung kailangan matira. Why? For your benefit. Pero ano ba yung nag-hold back sa'yo? O yung crossing card mo? So, meron tayo itong Ace of Cups and Conflict and Chaos. Okay. Leo. Alam mo yung parang pusa na ayaw mo din talaga ng gulo. Kasi usually, yun yung napansin ko kay Mikaya. She will not attack or kahit kila Tabi, kila Powers, sa mga pusa na nakahalubilo ko. Hindi sila a-attack hanggat hindi sila threaten. Hindi sila ngayon pansin natin, sila pa yung umiiwas. Sila pa yung umaalis kapag may hindi, they feel unsafe. So, andun yung sinasabi ng card sa'yo. With the conflict and chaos, alam mo, yes, umiiwas ka, pero sometimes kailangan hindi ka umiwas. Sometimes you need to do confrontation.
Alam mo yung tipong isang bagsak. Ang matuto naman tong mga 'to, isang matinding pak, gano'n. Isang gano'n lang. Para naman maintindihan nila na hindi ka puwedeng kayan-kayanin. Hindi ka puwedeng, um, dun lang na hindi ka basta-basta. Na meron kang lugar, meron kang place, and required sila na respetuhin yung place na yun. Respetuhin yung lugar mong yun. Respetuhin yung tinatawag natin na safe haven mo. 'Di ba? Mga pusa, try mo guluhin yung teritoryo nila nang hindi ka makalmot, nang hindi mo maranasan ang bangis ni Mikay. Ayan, medyo nang aabot siya. Halika nga dito. Ayaw niya. So, it's okay. Ando na sometimes kailangan mong isang burst out lang para magkaroon sila ng idea na hindi lahat ng tao kailangan nilang pagdiskitahan ng ganyan. Hindi lahat ng tao pwede nilang kayanin. Ayun. Kasi minsan yung gano'n lang naman para sa yung mga nakapaligid sa'yo. Once once na na-confront mo sila din mismo ang titigil. Takot lang din nila na ma-expose sila. Takot lang nila na lumabas yung katotohanan sa kanila. Takot lang nila na ending sila yung mapuputukan. So what's your crowning card ba? So we have your temperance and poise. So, I understand naman. You're just pinipilit mong ibalik yung dati. A lot of you na nasa House of Leo, naghahanap kayo ng paraan para yung itatawag nilang former glory. Pero kasi alam mo yun, former na it's part of your past, sabi ng cards. So, andoon na pinapaalala sa'yo ng cards din na yes, ang sarap balikan ng nakaraan. Pero andoon kasi na you need to also focus on what you can do better. Ano yung mas magandang kinabukasan para dito. Meron kasi isang verse sa Bible kung hindi ko alam kung saan, sa New Testament yun, sa isa sa mga epistles or letters. Sabi doon, all things work together for good for those who love Him. Yes, it also applies to us na lahat ng bagay, it will work together. Na akala natin isang pangit na pangyayari nakaraan na ang ganda nitong posisyon mo din bumagsak. Then use that as yung nakangyari yun, use it an inspiration para umangat ulit. Ibig sabihin kay bumagsak, since meron space ulit sa pag-angat, there is tinatawag tayong room for improvement. And bakit mo lang kailangan mag-focus na maibalik yung dati? Maibalik yung tinatawag na former glory? Kung pwede mo namang higitan yung nakaraan. Nakita mo na yung kung babalikan mo yung nakaraan, nakikita mo naman doon na, ay, hindi naging maganda yung gantong approach, kaya ganto yung naging ending. Then, you know what to do and what not to do. Alam mo yung kailangan mong gawin at hindi mo na kailangan gawin. Alam mo, andun na yung punto na alam mo na yung mga pasikot-sikot, alam mo na yung mga kailangang iwasan, at alam mo na rin yung kailangan mong tigil, yung mga tipong nating stops. Yung mga tipong pit stop or yung mga tipong break time. Parang sa trabaho, hindi naman dire-diretso 9 hours ka nagtatrabaho. Good luck, di ba? Kahit ako, di ko kaya yun. There is what you call your breaks. And going back to your balance is also important para sa'yo ngayon. Yung tipong, iba sa inyo, work-life balance ang hinahanap, which is a very good thing. Maganda yun. Kasi hindi man pwedeng puro happy-happy. Hindi man tayo. Hindi naman pwedeng puro trabaho-trabaho. Andun na tayo sa gitna. So, those are the crowning glories that you have. Natin yung yung foundation mo. So, what we have here for your foundation is yung 5 of Pentacles tsaka number 6, not for you. Napansin ko lang kung tama yung mga naalala ko sa mga readings mo the last few weeks.
medyo tatamaan tayo ng konti when it comes to our finances. Magkakaroon tayo ng mga physical, not just finances, pero mga physical movements din. Andoon na talagang iba sa inyo makakaramdam na ano eh, na parang ang sikip-sikip, ang gulo-gulo ng aking bahay. So, you need to do some changes. Andoon na ikaw mismo nakakaramdam ka na kailangan magkaroon ng bagong flow ng energy. Pansin nyo, although wala akong Leo placement, pero iba na iba yung setting, yung setup ko ngayon. Nasa ibang, yung all the same bahay, pero iba lang yung ayos na. So, andun yung physical changes yung balak mo. So, hindi lang ito sa bahay eh. I think parang rebranding din ang mangyayari dito eh. Parang feeling ko yun yung nangyayari. Magkakaroon ka ng rebranding sa sarili mo, sa mga ginagawa mo. Kumbaga, something new, something different, something na something. So, yung mga things in the past, medyo bibitaw-bitawan natin yung iba sa kanila. Pero ano ba yung mga nasa things in the past kasi? Two of Pentacles and New Life. Yung iba, at dito hindi para sa lahat to pero iba sa inyo, you need to move on na. Ano, alam mo wala namang masama na parang balikan natin na, oh, nakakamiss yung taong to, nakakamiss yung gantong moment, na nakakamiss yung ganun. Ay, okay lang. Natural yun na kasi part yun ng nakaraan mo eh. Nagkaroon ng impact to mga bagay at mga taong to sa'yo. Kumbaga, nagtumulong sila para mahulma kung sino ka din ngayon. And there's nothing wrong in missing them. Pero wag mo namang hayaan na doon ka na mag-dwell. Wag mo namang hayaan na doon kainin ka na nung nakaraan. Our past is there to guide us in sa present natin. Kumbaga may mga yun yung pinapaala ko din sa sarili ko eh. Na yung mga nakaraan, yun yung mga bagay na may dalang karunungan. May mga natutunan ako doon. At kasi kung mauulit yun sa akin, ibig sabihin hindi ako natuto sa mga nangyari sa akin. Sabihin hindi ko inintindi, hindi ko tinanggap, hindi ko niyakap yung mga bagay na kailangan na makakatulong sana sa akin para mas maging matalino ko sa mga desisyon ko. So yes, andun na leaving the past behind. Hindi naman gano'n, nabibitaw mo yung nakaraan. Pero kailangan mo ma-release and magkaroon ka ng realization na past na yon. So wala na tayong magagawa. Past na siya. Hanggang doon na lang talaga. It will be still a part of you, pero hindi siya hahawak sa'yo para hanggang pigilan ka sa mga kailangan mong gawin o yung pag-usad mo. Which is, tungkol sa pag-uusad, ayan, future na ikaw. So, meron tayo itong King of Cups and exchanging gift. Ayan. So, gawin natin medyo theme song muna, ang Pusong Bato. Kasi nga, may mga kailangan kang bigyan ng isang bagsak. May mga kailangan kang bigyan ng, alam mo yon, masindak. Kasi ano eh, parang, ano ba yung magandang example? Yung mga ewan ko napanood nyo yung yung movie na Wanted, yung kay Angelina Jolie. Yung part doon na na-realize nung protagonist na o yung bida ng lalaki na mayaman na siya, may pera siya sa account. Tapos si manager niya talak ng talak sa background. Yung bigla siyang sumigaw, tapos isang bagsak binigyan niya na nahimik yung manager. Parang gano'n yung gagawin mo eh. No remorse tayo, kapatid. No remorse tayo, Leo. Umaga sa isa, parang yun lang pinaka-best example yung sa Leon. Para ang kulit mo, andito na nga ako, o isang roar lang dyan. Isang sigaw ng Leon. Para manahimik yung mga tao at maintindihan nila na, oy, may limitasyon kayo, lumalagpas na kayo, hanggang dyan lang kayo. Oh, tapang na ang Leo ko ngayon ah. Very good. So, tingnan natin yung, physical environment. Ay, meron tayo dito, Four of Pentacles, tsaka number 41, soulmate.
Alam mo natutuwa ako kasi when you say soulmate, wag nating maging makitid ang utak natin na jowa agad nasa isip natin, ha? Kasi ang soulmate can be anybody. Ang pagkakaintindi ko din is pwede tayong magkaroon ng multiple soulmates. Sabihin soulmate natin in terms of friendship and of brotherly love. Ayan, si Mikay, soulmate ko yan. Maintindihan niya kapag malungkot ako. Ayan. So, even yung pets natin, soulmate natin. Alam mo yung physical environment mo, nakikita ko dito, because yung gagawin mo din na pag-stand up para protektan yung sarili, para magsalita na enough is enough, tama na, sobra na, tigilan na, ayun, welga lang peg. Andoon na ano, na you will find people who will admire you. Na parang may mga tao nga sasabihin na, finally, nagsalita na rin si Leo. Finally, nabuhayan na rin ng dugo si Akla. Finally, um, nag-take na rin siya ng stand. And you will find people na who will rally behind you. You will makakita ka ng mga tao na kung saan sila yung, okay, ito pala yung kailangan. Siya pala yung, kumbaga, magkakaroon kayo ng common denominator. Magkakaroon kayo ng common grounds. Kasi nga, nagsalita ka. Kasi nga, yung, kumbaga, nagbigay na isang bagsak. So, alam mo yung parang sinet po na yung territory mo na ito na yung boundaries mo. And good job. Kasi, hindi pwedeng, alam mo yung parang, yes, ang respect ina-earn. Pero kasi, andun din yung may mga may tatawag tayong common things sa kailangan na respeto natin. And hindi ka naman humingi ng opinion sa kanila. Bakit sila nangingialam sa buhay mo? Yung may parang share ko lang, bigla ko naalala yung sa isang video na panood ko na yung babae na parang nagve-video siya sa public transport. Sa jeep. Tapos marami kasi siyang tattoo. Tulad ko, yan. May mga tattoo ako. Tapos may isang babae, sabi niya, alam mo ba, ayan, ang duming tignan sa balat ng tattoo. Okay po. Alam mo yung mabait pa si ate, hanggang mabot sa punto na sinabihan na siya na hindi siya makapasok ng langit kasi may tattoo siya, ganun. Alam mo yung sabi ni ate, at hindi, ang gusto ko yung sagot niya, at alam niyo ba po na hindi rin makapasok sa langit yung mga pakailamera? I cannot wait na gawin mo yun. Hindi ko mahintay. Hindi ko ma-imagine yung magiging reaction nila na bigla kang magsasalita ng gano'n. Yung tipong, sa video na, yung baba, hindi na nakasalita. Hindi ko ma-imagine. Alam mo siguro, kung nandun ako, gagawin mo yon. Ay, Diyos ko. Palakpakan talaga. Whew. Well, din natin yung emotional environment mo, Page of Cups, tsaka yung regeneration. Ay, Day, sabi ko, talaga, parang nag-chismis lang. Sabi ko talaga sa'yo, Day, eto na yung moment na na magkakaroon talaga ng malaking pagbabago. Yung tipong magiging harsh ka talaga, magiging palaban ka talaga. Even your emotions, ikaw na talaga yung magkokontrol. Totoo na may mga outbursts ka. Totoo na may mga moments na emotional ka talaga. Pero this time, ang galing kasi magagawa mong i-divert yung emotions na yon into something beneficial sa papunta doon sa isang bagay na sabihin natin na makakatulong sa iyo at makakapagbigay ng magandang resulta. And eto nga yun, tulad yung nabanggit kong kwento kanina, talagang sabi ko sa'yo, excited na ako talaga na magbigay ka ng isang bagsak sa mga tao na, alam mo yung feeling nila sila yung director ng buhay mo. Pero ang totoo yung sarili ng buhay, sarili nga nilang pamilya, karir nila hindi nila maayos. So, andun yung point na, oo, may mga taong ganun because they are concerned. Pero kasi mga taong sinasabi ng cards na 'to, ito yung mga tipo na hindi kasi sila mag-aayos yung buhay nila. So, para ma-feel nila na successful sila na may mga nagawa sila, ililipat nila yung frustration nila sa ibang tao. Ready to clap back na ang Leo. Pak, good luck talaga sa kanila.
Na-excite ako. Ayan. So, tingnan natin yung hopes and dreams mo. So, meron tayo ito, Knight of Pentacles, tsaka to be fair. Oh, ayan na nga. Medyo nagsishift na collectively. Ayan, Leo, nagsishift na yung mga mindsets nyo. Na, wait lang, di ba? Ang Lion kasi, ang pinoprotektahan niya yung ano eh, yung tinatawag, yung group niya, yung pride niya. Eh, ano ka sa punto na, wait lang. Ikaw na nga yung nagpoprotekta para ikaw pa yung masama. Wait lang. Ayan na. So, you're really hoping na talagang to, alam mo yun, to re-establish na saglit lang, sino ba dito yung pinaka-head? Sino ba yung nagpoprotekta? Sino ba yung maraming ginagagawa? Sino yung maraming contribution? Sino? Sino ba ako? Ayan. So, andoon na talaga na mag-a-arise na talaga ang friendship nating si Leo. So, well, good luck sa kanila. Sabihin natin they just messed up with the wrong sign ngayon at ang energy mo iba na yung dating. So, good luck sa kanila. Isang malaking good luck. Well, ayan na nga. So, I like the last card, yung iyong possible future. We have here the ba yan? Four of Swords, tsaka time for a nap. Welcome back, Leo. Andoon kasi na this is your time again to shine. So, sabi nga nung 4, ini-establish mo na yung, kumbaga yung 4 kasi it symbolizes yung apat na sulok ng bahay, yung apat na direksyon, apat na elemento, yung structure. And with the swords, so ito na nga, kasi binabasag ng universe yung paniniwala mong luma para makapag-build ng bago. So, this is a new structure. And andito na yung point na sabi nila, yung kasabi na strike while the iron is hot. Ay ma'am, eto na po talaga yon. Kasi ando na ikaw mismo na, wait lang, hindi ako papayag na andito yung moment eh. Ito na yung momentum eh. Push na. Kumbaga, nabigyan mo na isang bagsak, bumukas na yung pintuan para sa'yo, then push na, dire-diretso na. Don't let anyone or anything stop you. Unless na sinabi ng universe na, oops, Leo, take a rest or saglit lang, yun yung gawin mo. Pero hanggat walang instruction ng universe sa'yo, hanggat hindi humihingi ng pahinga sa'yo yung katawan, wag mong pipigilan. Wag kang titigil. Wag. Nabigay mo na isang bagsak eh. Nabigay mo na. So, it's time na dire-diretso mo na. It's time na to take your place and time mo na. Sabi nga, it's your time to shine naman. Okay? So, I hope nakatulong sa iyo yung ating readings. Tandaan yung mga readings are for guidance purposes. Use your free will wisely. Kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Pa-share na rin po ito sa mga sa inyong mga social media accounts and even sa mga group chat. And also, kung kailangan nyo po ng private readings, spell works, and even po yung mga yon, so pwede nyo kayo message naman sa Tarot Page Philippines Facebook page. Yung link, it's nasa baba sa description. And for those who would like to give donations, either Gcash, Maya, or the thank you, yung heart, the details are on the banner sa baba. Leo, maraming salamat sa iyo. God bless, namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway, magkita kita very soon. And all the way here from La Trinidad, Benguet. Thank you so much and keep safe. Goodbye for now. Bye.